Good morning sa ating lahat, mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Itong pag-usapan natin, mga kaibigan, wala muna tayong shoutout ngayon. Kasi kagabi, mga kaibigan, ang lakas ng ulan. Halos araw-araw na po umulan sa lugar namin dito, mga kaibigan. Siguro naman sa buong Pilipinas, siguro to, mga kaibigan. Pag-usapan natin ito, mga kaibigan, ay itong tungkol sa maliit na bagay tungkol sa pagmamanok. Bakit mahalaga na kailangan natin itong malalaman, especially sa breeding? Kasi, mga kaibigan, bilang isang magmamanok po, ikaw na may nandyan na, talagang kung may mga hindi kayo alam, mga kaibigan, na napakasimpleng bagay na po, kailangan talaga alamin natin yun, mga kaibigan, katulad ng kahit sa mga salita lang, mga kaibigan, yung tinatawag nilang seed fowl, yung mga ganon, yung island born. Alamin natin kung ano yung mga bagay na yan, mga kaibigan. Kasi po, yung tinatawag lang seed fowl, mga kaibigan, yun ay yung manok na ginagamit natin sa breeding na makuna ng mga katangian ng isang manok na talaga makuha niya, mga kaibigan, na mga good traits, mga kaibigan, na talaga makapagbigay ng biyaya sa iyo, yung talagang makapagbigay sa isang offspring na magagandang lahi po. Especially pag ikaw naman ay kahit sa 20, mga kaibigan, hindi naman lahat magmana yan, pero through your selection talagang makuha mo yung yung mga magagandang lahi, mga kaibigan. Kaya yun ang pinakasimple lang po, yung seed fowl. Especially ang iba naman dyan, mga kaibigan, makuha nila through inbreeding, mga kaibigan, pero yung iba naman galing sa ibang bansa, imported ba, yun ang mga tinatawag na seed fowl na pinanggalingan ng lahat ng iyong manok na minibreed mo, kasi ito ay napakaganda, magpasa ng magagandang pormahan o magagandang katangian ng isang manok, kaya tinatawag siyang seed fowl, mga kaibigan. At saka ito namang tinatawag nilang island bird, ay napakasimple lang yun, mga kaibigan. Simple lang yan, pero pag hindi mo yan inalam, wala ka talaga malaman po. Yung tinatawag na island bird, saka sakali yung mga manok mo galing sa ibang bansa, pagdating mo sa Pilipinas, pinapalahi mo, ka na ng mga mga kaibigan, yung mga niya, yung mga lahi po, yung tinatawag nilang mga offspring, ayun ay matatawag na island born na po, kasi dito na isinilang sa ating sa ating bansa, mga kaibigan, kaya tinatawag yung island born. Kaya mga ganyang klaseng mga kaibigan, napakasimple lang po yun. Pero talaga bilang isang magmamano po, talaga alamin natin, especially, mga kaibigan, sa breeding. If we talk about breeding, yung mga markings, napakasimple lang po yan, pero kailangan alamin natin yun, mga kaibigan, katulad ng mga tinatawag nilang lift out, right out, kasi kailangan yun, mga kaibigan, kasi example, bumibili ka ng manok, ang breeder, sinasabihan ka na, yung mga right out dyan ay mga golden boy yan, yung mga double right, lift in, ay yan, 5K. Kung wala kang alam dyan, mga kaibigan, yango ka lang ng yango, sa inside mo pala, wala ka palang alam, mahirap yun. Ito po yun, mga kaibigan, gusto ko po malaman, kasi ako dati, mga kaibigan, ganun din po, nabaliwala lang, pero napakalaking bagay po. Kasi katulad dito, mga kaibigan, ang markings naman, mga kaibigan, napakasimple lang po. Ganito po, mga kaibigan, tingnan nyo po. Kung dito sa right side ng paa ng isang manok, katulad dito, pag dito sa labas, mga kaibigan, ang marking siya, yung yung cut lang or yung hole ba, mga kaibigan, yung anong tawag doon, may term dyan sa akin, mga kaibigan, ay lang po, yung talagang cut lang po. Ginagamit ko yung yung panglinis ng mga dito, mga kaibigan. Pwede namang nail cutter. Ang tinatawag dito, mga kaibigan, kasi right ito, pag nasa labas, ang tawag doon, mga kaibigan, ay right out po. Pag dito naman sa loob, mga kaibigan, ang tawag dyan ay right in. Pag dalawa ang mga kaibigan, butas, ay tinatawag yun na double right. Pag dito naman sa kaliwa, mga kaibigan, ito naman dito sa labas, ito naman ay lift out ang tawag. Dito naman sa papasok ay lift in po. Ako, napakasimple lang yan, mga kaibigan po. Kailangan talaga malaman nyo yan. Kasi medyo yan ang talagang palatandaan
sa bloodline ng isang manok, lalo na pag mag-breeding ka, may record mo yan, talaga nakalagay yan doon sa record book mo po. Ay tayo naman mga kaibigan ay talagang alamin mo yan kasi bilang isang magmamanok mga kaibigan ay talaga napaka-importante po yan. Itong sa mga ilong mga kaibigan, pag dito sa right ay right nose, kung dito naman sa kaliwa, left nose. Yun lang po mga kaibigan kasi may mga markings sa double right, left nose, mga ganun ba? Kailangan mong malaman yun mga kaibigan. Kasi lalo na pag ikaw ay nagbe-breed, ilista mo rin yan kahit sa mga simpleng bagay lang mga kaibigan, simpleng bagay lang po. Ito ang breed mo sa 2-way cross ba sa 5K to Golden Boy, nalagyan mo rin kahit mga left in lang, left out lang, right out, right in. Para may palatandaan ka rin, isulat mo rin yun sa record book mo. Saka maganda yun mga kaibigan para ma-practice ka rin na balang araw magbe-breed ka rin. Sa akin mga kaibigan, gusto ko po sa mga isang magmamanok na malalaman din itong mga simpleng bagay mga kaibigan. Kasi po napaka-importante po yun bilang isang magmamanok. Kaya tayo naman bumibili sa kahit mga breeder vlogger. Alam naman natin na itong mga breeder vlogger mga kaibigan ay mga legit din ng mga manok dyan kasi nag-ano dyan may sinisilip din dyan sa social media kung saan bumibili yung isang vlogger, doon din kumukuha kasi alam nila yung breeder vlogger na yon ay magaling din mag-breed kahit katulad natin mga kaibigan na medyo maliit lang yung espasyo natin pero nakapag-produce din tayo ng medyo magagandang manok po katulad ko. Ako naman mga kaibigan, nag-breed ako ngayon, may kumukuha sa atin na tryo pakiramdaman mo mga kaibigan na makabigay ka ng eksakto po katulad sa akin na may nag-order ng 2 tryo, hindi ko pa inuuhan po kasi pag ikaw mga kaibigan bilang isang breeder, pilian mo pa yun. Alangan naman bigyan mo tryo yun, bigyan mo ng medyo alanganin, ako nakakahiya naman yun mga kaibigan. Talagang nabigay mo ay talagang class A na quality na manok din. Kasi example sa akin mga kaibigan, 20K ang tryo. Pero talagang talagang makakompete ka rin yung ibigay mong tryo sa kahit sa mga hindi naman sa big time breeder o breeder vlogger para makakompete din yung mga kaibigan. Katulad ko mga kaibigan, kahit ganito lang pero may mga repeat buyers din ako po. Totoo yan. Napakasimple lang mga kaibigan, napakamura lang yung sa atin. Yung mga street breed natin, 5K lang yung babae. Yung natin, yung pang broodstag natin ay 10K. Sa lahat ng breeder vlogger siguro mga kaibigan, tayo ang pinakababa. Okay naman yun kasi ang espasyo natin ay maliit lang. Pero talaga makaproduce din tayo ng mga quality po kasi through selection mga kaibigan, ay talagang napakalaking bagay po yun. Through selection na maibigay mo yung quality at saka makakompete din sa kung pinag-usapan paluan, ay naman nandun din yun mga kaibigan. Kasi pag ang manok talaga, pag makita mo ang purmahan, magandang purmahan, posibleng walang palo yan mga kaibigan, totoo yan. Ay sa atin naman ay, tayo naman ay mga gilid-gilid boys lang. Pero ko sa inyo mga kaibigan, i-assure ko sa inyo na kuha kayo ng stag sa akin o inain man. Talagang mabigay ko yung eksaktong purmahan po. Hindi lang purmahan mga kaibigan. Talagang quality na manok ang ko dyan, ang may assurance ko na talagang mabigyan kayo. Katulad ng mga latest na nating pinadala. Ay tuwang-tuwa po yung nabigyan natin mga kaibigan. Totoo yan. At saka pag pinag-usapan naman natin mga kaibigan ay honesty po. Ay yan lang ang pinaghawakan natin mga kaibigan bilang isang nagpahulugan po. Ay talagang masahan nyo yan mga kaibigan. Tayo naman pag nagkakamali dyan, wala tayong pambayad dyan. Pero kung may pagkakamali man tayo mga kaibigan, ay pakiusapan natin yung may-ari na pwedeng sa susunod o pwedeng bayaran na lang. Bayaran mo, di ba? Yun lang ang pinaghawakan natin mga kaibigan, yung tinatawag na honesty po. Kasi bilang isang magmamanok mga kaibigan, nagbe-breed ka, hindi po basta-basta mga kaibigan. Sa akin naman dito mga kaibigan, kung pinag-usapan ay magandang lang, purmahan ako. Hindi tayo maiwan dyan mga kaibigan. Sa pag ko ng palugan, 2 beses ako nakapag-ship ng mga manok mga kaibigan. Sa awa ng Diyos, wala naman nagreklamo po. Kaya sa atin dyan, bilang isang din na ito mga kaibigan, I advise talaga na bilang isang magmamanok, kahit maliit na bagay lang po ay pakialaman mo yan mga kaibigan para matuto ka, pakasakasakaling sa future ay magbe-breed ka, talagang malalaman mo rin yan.
Napakaganda rin kung manood ka sa mga social media, kung ano yung mga programa sa estilo o style sa pag-aalaga ng manok. Kailangan alamin mo rin yun, mga kaibigan, kasi napakalaking bagay po yun bilang isang magmamanok po. Katulad ko, gilid boys na tayo. So talagang may kumukuha sa atin, mga kaibigan, totoo yan. Ngayong early bird, wala pa kasi hindi pa naihatid yung broodcock ko na galing sa raid, mga kaibigan. Pag nandito na yon, handa na natin, mapaliguan na natin, purga, ligo, inject. Yun na yun, talagang i-announce natin dito, mga kaibigan. Pero may nauna dito, yung 5K to Golden Boy, cross sa street natin na Golden Boy. Ang resulta dyan, mga kaibigan, ay 7818 po, 1 na lang ang 5K, napakaganda, mga kaibigan. At saka yung pumpkin hats natin, cross din natin sa 5K, may street din tayong pumpkin hats, at saka ito rin tinatawag na super sweater, mga kaibigan. Pinakastahan ko rin dito sa 2-week cross natin na Golden Boy 5K. Maganda rin ang resulta dito, mga kaibigan, kasi pag ang resulta dito medyo kuha tayo ng kay Sir B-Boy ulit, mga kaibigan, na super sweater po, yung tinatawag na propulsum talaga yun, mga kaibigan, totoo yan. Kasi mayroon akong medyo may edad na dito na super sweater. Tinatry ko, mga kaibigan, baka maglimlim pa to. May share din natin po. Kasi grabe din to super sweater, mga kaibigan, grabe din lumigay ng palo po. Ito namang 2-week cross ko, ganun din. Kaya expect na natin yun, mga kaibigan. Saka ang ganda, napakaganda po. Ayun lang po, mga kaibigan. Ito naman sa atin ay hindi naman tayo nagtuturo, palagi nating sinasabi yan. Ito sa atin ay pwedeng sundin, pwede rin hindi sundin, mga kaibigan. Kasi sa pagmamanok po ay talagang may iba-iba tayong estilo po. Ito pala, may tanong pala sa atin, mga kaibigan, na paano daw turuan yung manok na mag-ayag bibi? Ito naman mag-ayag bibi, mga kaibigan. Kiss-kiss ba yun, mga kaibigan? Ito naman mag-kiss-kiss sa manok. Hindi mo naman maturuan ng talagang nasa loob yan ng isang manok, mga kaibigan. Bloodline yan. Katulad ng mga sweater. Talagang may mga ayag bibi yan. Hutchis, Gilmore. Talagang mayroon yan. Mga Kilso. Hindi ko lang alam, mga kaibigan, kung sa Roundhead mayroon ba. Mayroon din siguro. Sa akin lang, yung nalalaman ko lang, mga kaibigan, sweater, mayroon talagang ayag bibi yan. Kaya hindi yan mawala sa ating area, mga kaibigan. Gusto ko line breed lang, sweaters lang, tapos i-cross mo sa mga Kilso ba, Roundhead ba, ganun. Napakalaking bagay po. Kaya hindi natin mawala yung sweaters, mga kaibigan. Lalo na sa pormahan, talagang mabinta, mga kaibigan. Kaya nga itong Golden Boy ko, gusto kong i-cross na, gusto kong mag 7-8 siya sa pumpkin, mga kaibigan. 7-8 na Golden Boy, pero ang kulay niya pumpkin, yun ang gawin ko, mga kaibigan. Sa susunod nating siguro mga 3 pa, mga kaibigan. Siguro mga 2 years pa, mga kaibigan, makakuha tayo ng ganyan po. Pero baka makuha natin yan. Yun lang po, mga kaibigan. Ito'y malaking pasalamat ko na hanggang ngayon marami pa tayong supporters, mga kaibigan, bilang isang magmamanok po. Good morning sa ating lahat po.